Sobrang pag-uugali namin. No, she's not my BFF anymore. Hindi po yun ang Beyonce na nakilala ko. Walang ganun. Walang ganung ugali ang Beyonce na nakilala ko. Naku po. Paano na yan? Diba? Ito pa yata yung kanyang best friend, no? And then sabi niya, hindi ganon ang Beyonce nakilala ko. Okay, kasi nung walang-wala pa po sila Beyonce, hindi naman pala ganyan yung ugali ni Beyonce, no? Ngayong nagkaroon lang ng kaunting barya, galing pa sa limos, online limos, hindi ka naman talaga, nagla-live ka lang, hindi ka naman nanlilimos talaga, pero nag-aantay ka ng limos. Kinarere, no? Gabi-gabi. Oh. Tas walang topic. Antay lang ng palipad, di ba? Iba talaga yung tao, ano? Nung walang-wala pa, mga pre. Akala mo talaga, sabi nung iyak yung nanay na, alam mo yung nanay na parang galing, ano? Yung pawis na pawis yung nanay, na hirap yung pagmumuka, ano? Galing sila sa hirap, and then, grabe yung, ano nila, yung, salamat sa tulong ninyo, ganyan. Kung hulog talaga kayo ng langit. Nung nagkaroon lang ng kaunting barya na galing naman sa mga bigay-bigay, lumaki yung ulo. Kala mo kung sino na. So ayan ha, ito'y best friend pala ito ni Beyonce, mga pre, no? Dismayado po kay Beyonce. Naku po. Diba? Pangit talaga yung pinakita niyang ugali. Babae kang tao, tapos ganyan ka magsalita, ganyan ka kabastos. Iba po, ibang klase si Beyonce, no? Talagang na-impluwensya ng mga demonyo sa kanyang paligid. Okay, so anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan, so akalain mo, si Bal Santos Matubang, ibinabastos po ni Beyonce, mga pre, inaasar-asar. Diba? Samantalang si Bal Santos Matubang ang isa sa nag-effort noon para sa bahay ni Beyonce. Isa po sa nagplano, tumulong, alam mo yun, para lang matapos, bukod kay Kalinga Prab, ano, binabastos po ni Beyonce, no? At alam naman ni Beyonce na ang tumulong sa kanya, isa po si Kalinga Prab. At si Kalinga Prab, anak ni Bal Santos Matubang. Okay? Sabi ko nga, mga pre, ina-analyze lang natin ito. Ako, wala akong pinagtatanggol na tao, pero kasi dapat yung respeto nandun pa rin. Hindi nawawala. Pagpalagay na natin ayaw mo magkaroon ng utang na loob, okay, walang problema. Pero dapat po yung respeto na nanatiling nandun. Oh, pero wala eh. Ha? O, tuloy po natin ito, mga pre. Kaya wag niyo pong sabihin best friend ko yun. Daya hindi na rin ako nakapagpigil kasi sabi ko kagabi pa talaga dapat kasi na po, wala na. Sinaniba na yun ng sinaniba na yun ng ibang tao kaya. Naku po. So, ibig sabihin, si Beyonce ay may sanib na, hindi naman demonyo yung sumanib, ano? Siguro, ano lang, ibang tao. Oo nga. Ibang tao. Pwede pala yun, sasanib yung ibang tao dun sa, ano, sa katawan ni Beyonce. Siguro kung wakwak, pwede. Yeah? Kasi nakikita ko sa Facebook yung mga wakwak, mga aswang sumasanib sa kanilang kinukulam. Tapos iniipitan pa nga ng ano dito eh, ng yung posporo, tapos pinipindot. Sino ka? Alam ko napapanood nyo yung ganyan eh. Natuloy po natin. Wala na yung Beyonce na nakilala ko. So, ibig sabihin, patay na si Beyonce. Yung katauhan ni Beyonce. I mean, hindi yung literal na patay na yung katawan na. Ibig ko sabihin, patay na po si Beyonce. Yung mabait na Beyonce noon ay patay na po. Okay? So, yung pumalit, bastos na Beyonce, ganon? Okay. So, hindi literal na patay na si Beyonce po, ano? Hindi po. Oh, baka baka maisipin nyo na ganun nga. Hindi po. Ibig sabihin,
yung totoong Beyonce na mabait noon, humble noon, ay patay na po. Okay? Kumbaga yan yung pananaw niya. Okay, patay na po yung Beyonce na yun. Okay? Pero yung katawan po ni Beyonce, of course, buhay na buhay po nandyan. Pero naiba yung ugali. Yun po yung ibig kong sabihin, no? Na yung katauhan ni Beyonce, yung mabait na Beyonce, wala na. Wala na po. Hindi na po natin na makikita ngayon. Iba na po yung Beyonce ngayon, bastos na. Nako po. Manggigigil ka na lang kasi hindi maganda yung sinasabi sa magulang mo. Nakakainis lang po, sobra. Nainis. Which is, kung totoo kang best friend talaga, tapos naligaw na landas yung best friend mo, mabubuisit ka talaga, di ba? Maano ka, kumbaga, mapapatanong ka na lang na, teka lang, si Beyonce pa ba to? Oo, ikaw pa ba to? Kasi parang ano parang nag-iba ka na, 'di ba? Di tulad dati, ano ka, humble. Ngayon, hambog. May kahambugan na po si Beyonce, nakikita ko, no? In my opinion lang naman. Okay lang naman po. Hindi po kasi ako papayag ng ganon. Sorry po sa boses ko kasi masama po ang pangaramdam ko pero hindi na kaya ng ano ko. Hindi na po kaya ng Ako po wala po akong pinipili. Tingnan nyo noon, nung si Bal Santos Matubang, napansin ko may pagkakamali. Binanatan po natin. Ay wala naman na po akong kinakampiyan Pero kung sino po yung nasa tama, mukhang doon po ako mapupunta Diba? Si Beyonce, pansin nyo, kinampiyan natin noon. Kasi mali naman talaga na agawin pa yung bahay, ganyan, etc. ganyan. And then, dumating sa punto na nagkunyari, pati si Rapi Tulfo, niloko ni Beyonce. Niloko ng mag-ina. Ano pong klase panluloko? Hindi po about pera, no? Ito yung tinatawag na panlilin lang na nagkukunyari kang stress na stress ka na. Kasi nga, ganyan ngayon nangyayari sa social media. Yun pala, hindi naman talaga. Kasi, gumawa ka pa ng channel. After ng channel, nag-online limos ka na. After ng online limos mo, ayan, inaasar mo na si Bal Santos Matubang. Yan ba yung klase ng stress na tao? Yan ba yung stress? Ay, tanong ko lang. Si Senator Rapi Tulfo, nilin lang ninyong mag-ina. Kaya, nagpanggap kayo, nagdrama kayo, nag-iyak-iyak kayo. Yung pala, gusto lang pala magpatulfo para makagain ng atensyon, makagain ng kasikatan, diba? Umingay yung pangalan. Yung pala yung purpose. Diba? Galing talaga. Hindi na kaya ng sarili ko na manahimik lang. Opo, nasasaktan ako kasi nasasaktan ako kasi sobra na yung ginagawa nila kay Papa. Hindi na po maganda. So, kahit sino naman talaga mapapansin po yung sobra-sobra na po talaga, di ba? Yung gagaya-gayahin yung boses mo. Okay na yung ibang mga reaktor na anti-kalingap, gaya-gayahin yung boses. Okay na yun Kasi mga reaktor naman yun Pero yung galing mismo kay Beyonce mga pre, pangit yun. Babae ka pa naman. Diba? Pinatunayan mo lang sa sarili mo na uto-uto ka. At saka lalo mong binaba yung sarili mo Diba? Akala mo angat ka sa ganyan? Hindi. Ang tingin sa'yo ng tao, lalo kang bumaba. Kumbaga sa gold, bumagsak yung value mo. Ha? Tingnan nyo. Nung si Beyonce tahimik pa, hindi siya nakikialam sa issue. Maraming tao yung nagbibigay ng respeto sa kanya. Pero ngayon, tingnan mo po, ang tingin sa kanya basura. Diba?
mapagsamantala. Ay, totoo, mapagsamantala. Naniniwala ako dyan. Pabor ako, pabor. Pabor ako sa sinasabing mapagsamantala. Kasi pati ang Rapid Tulpo in Action sinamantala eh. Siyempre, alam niyo naman, famous yung Rapid Tulpo in Action, famous yan. Eh, sinamantala po yung programa. Diba? Para lang ginamit yung Rapid Tulpo in Action para sa pansarili nilang interes. Nung una sila nagpatulpo, nung nalaman nila na sila pala yung nababash, okay, mukhang nasasaktan daw sila. And then, pinatulpo na ni Bal Santos Matubang. Nakikita nila, sila talaga yung nababash. Kaya sabi niya, stress na ako. Yung anak ko hindi na makatulog. Ayaw na magpa-vlog. Yung pala, gumagawa ng channel. Di ba? Mapagsamantala. Di ba? Kala nila sila, pabor sa kanila, yung pala sila yung nabash. Ay, nako. Sige, sabihin mo muna kung paano mapagsamantala. May basher po tayong nakapasok dito. Kaya na, ako talaga kung ulit-ulitin ko po, ang katauhan po talaga ni Beyonce, no? Pumanaw na. I mean, katauhan tuloy. Yung Beyonce na nakilala natin noon, pumanaw na po. Hindi po yung literal na katawan, ha? Buhay po si Beyonce, buhay po. Ibig sabihin, yung pagiging humble ni Beyonce, pagiging mabait ni Beyonce, pagiging masunurin ni Beyonce noon, pagiging pagiging mabait niya overall, 'di ba? Noon. Hindi na po natin makita sa kanya, patay na po 'yun. Diba? Iba na po yung pumalit. Yung kayabangan, pagiging bastos ni Beyonce, pagiging ungrateful, 'yun na po yung nandun. 'Yun na po yung muling nabuhay sa kanyang kalooban, sa kanyang sarili. Yung kayabangan, pagiging ungrateful at pagiging bastos, yun na. Pero yung pagiging mabait, humble, wala na po. Patay na po yun. Diba? Pumanaw na po yun sa katauhan ni Beyonce, mga pre. Okay? Nagbabasa ng comment. Bago na rin ako. Bago na rin po ako. Sponsor po ang gumagastos. So, paano mo po masasabing sponsor ang nagagastos? Paano niyo po masasabi? Samantalang halos lahat ng sahod nila papa, nila kuya, sa kanila na pupunta. Sige nga po. Sige nga. Wala po akong pakialam kung team guwapo pa yan. Saan banda? Yung mga nagko-comment talaga no, na pabor kay Beyonce, no? Wala namang mga alam yung mga bobong yan eh. Walang alam sa pangyayari. Tapos, porket sa bagay, no? Uto lang din yung mga yan. Naawad lang din ako sa mga utak ng mga yan, mga uto-uto, no? Pero, yun na nga, masasabi ko, sa ganyang ginawa ni Beyonce, mga pre, hindi po siya talaga, magiging, ako ayokong mag-judge, pero kapag hindi ka kasi, marunong magpasalamat sa mga taong tumulong sa'yo, hindi ka talaga iaangat. Mapagmataan. Yan pa nga lang yung narating mo, panlilimos eh. Mataas na yung tingin mo sa sarili mo. Diba? Gabi-gabi ka na nga lang ng lilimos eh. Pasensya na, pero yun yung tingin namin dyan, limos. Wala kang topic eh. Antay ka lang ng palipad eh, sa live mo eh. Tawag dun. Panlilimos po. Diba? Panlilimos online. Palakpakan natin sa utak si Beyonce. Galing mo! Gawa ka naman ng pakulo ulit. Yung, i-upgrade mo yung, paano nga yung sa TikTok, yung ginagawa nila. Sasayaw-sayaw ka naman, Beyonce. I want ice cream. I want ice cream. I want ice cream. I want ice cream. Ganun naman yung gawin mo para may mga ganahan naman.
Yan, nakaganyan lang, oh. May nagpalipad. Ay, thank you po, Madam Auring. Salamat po sa iyong pakulay. 2026 na tayo, ganyan pa rin yung style nyo. Ha? Ay, ano na, grabe, no? Noon hanggang ngayon, bago na, 2026 na. Mag-isip naman kayo ng ano, yung iba naman. Walang bago, palipad pa rin nasa utak. Kaya, pansin niyo po, ako mga pre, bihira lang po ako mag-live, bihira lang po mag-premiere. Kasi, wala akong pakialam sa palipad. Kasi ako po, ang pinapalaki ko, yung channel ko, wala akong pakialam sa palipad, bonus na lang yan. Pero, tingnan mo ha, kung gusto ko ng palipad, at tangina, dapat araw-araw ako mag-premiere, mag-live. Pero hindi ko po ginagawa mga pre, no? Kasi, yun na nga, ang pinapalaki ko talaga, yung channel ko, hindi yung kung ano-ano dyan. Diba? So, yun na lang muna yung ating video ngayon mga pre. At kayo, ano yung inyong opinion, reaction dito? Comment down below para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. And, paalala ko lang, okay? Hindi pa po patay si Biancy, no? Ibig ko lang sabihin po, yung kanyang pagiging mabait noon, humble, marespeto, yun po yung namatay sa kanya. Okay? Ngayon, ang pumalit po doon, kayabangan, kabastusan, at yung walang respeto, yun. Pero yung kanyang katawan po, buhay po ha. Buhay na buhay po. Ayan. Buhay po ang inyong Biancy, okay? Yun lang. Kinaklaro ko lang po. Baka may, huwag kayong matutuwa ha sa pagkamatay ng ibang tao. Pangit yun. Na ikakatuwa nun yun. Sana nga mangyari sa'yo ganyan. Naku, huwag niyo pong gagawin yan kasi may pamilya din po kayo na nandyan sa inyong mga tabi, no? So, huwag kayong matutuwa sa pagkamatay ng ibang tao kahit kalaban nyo pa yan, no? Yan, payo ko lang sa inyo. At focus lang tayo sa issue, mga pre, no? Ayan. At huwag nyong ipagdasal na mamatay ang isang tao. Mag-unsubscribe na kayo sa akin pag ginawa nyo yan. Kayo yung babanatan ko. Ha? So, yun lang. Ayoko lang lamunin din kayo ng galit, mga pre, no? O, doon lang tayo sa sakto lang. Sa tama lang. Sa kung ano yung totoo. Huwag nyo nang sobrahan na talang galit na kayo sa tao at gusto nyo nang matudas. Huwag pong gano'n. Ha? Sinasabi ko lang kasi ayoko rin kayong gaya-gayahin yung iba, no? Ayoko nang ganyan. Dito sa atin, dapat pantay tayo, patas tayo. Okay? Patas po. Dapat patas yung ating mga ginagawa. Okay? So, yun lang. At maraming salamat. Kita-kits po sa next video natin. Like, share, subscribe, and share this video. Ayan. Magandang gabi po, no? Magandang gabi po sa inyo lahat.